Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Isang magandang araw sa iyo, kaagapay. Welcome sa programang Heartline over 702 DZAS. Joe Cabrera Alabastro. At ito po si Kuya Pilo. Lahar ka. Magandang gabi sa inyo. Wow! It's good to see you again. Oo Nakita nga po. rin kita ulit sa wakas. Ay, salamat Lord sa technology. Oo, at malayo man ikaw. Alam mo na, miss ko yung time na magkasama tayo. Pero nakikita kita, okay na yon. Yay! I'm glad na narito po tayo ngayon, ngayong gabi, ngayong holiday. It's Independence Day today. Salamat sa inyo na mga patuloy na nakikinig kahit di niyo nakikita mukha namin dati Ngayon, kitang-kita niyo ang ibang klase pa rin ang walang kakupas-kupas na ganda ni Ate Jo. Oy, salamat po. At syempre, nasilayan natin sa wakas si Kuya Pilo sa loob ng napakatagal na Kuya ang iyong hibernation. Pero ngayon, eto na. Out and about. Mga 3 buwan na rin. Opo. At ito nga po ang programang Heartline over 702 DZAS kung saan pinakikinggan ang inyong nararamdaman. Maniwala kayo sa hindi, gabi po dito sa Pilipinas. At ang ating programa po nagsasahing papawid mula alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa Pilipinas, ha? Yes. Talagang napaka-excited kami ngayon dahil alam naming marami ng mga taong nakakalabas, marami ng mga taong nakakabalik na sa kanilang trabaho. And it means, kung sakaling hindi ka nagtatrabaho ngayon o wala kang trabaho dahil dun sa COVID o dahil sa pandemic, eto na, nagbubukas na mga oportunidad uli. Tinignan ko ang ekonomiya, yung record ng mga bangko tungkol sa ating stocks, umaakyat na. Papaakyat na ang mga stocks, ang mga puhunan ng mga bangko. Kaya nakakatuwa ito. So it's a good indication. Magkakaroon na uli ng mga pagbubukas ng mga kumpanya, magkakaroon uli ng mga bagong negosyo, at may oportunidad ka uli. Dahan-dahan lang, no? Pero andyan na yun. Andyan na, parating na. Bagamat, syempre yung previous impact ng pagsara ng mga negosyo sa loob ng maraming linggo, malaki po yung bigat na tinulot nun sa ekonomiya natin. But sabi nga po ni Kuya Pilo na umaangat na ang ating bansa. But of course, we really need to take good care of ourselves. Extra precautionary measure dahil ngayon nga po ay bago na ang normal. Pag lumabas ka, lahat ay nakabalot na ang mukha. Nonsense na ang lipstick. Oo nga eh. Lahat ng mga nakikita ko, naka-face mask na. Naka-face mask na. Eh buti nakikilala pa ako ng suki ko. Sa mata na lang. Oo, kindata na lang. Alam mo ngayon, yung nagpunta ako doon sa BIR nung isang araw, since naandoon, nakaupo ka naman doon sa BIR, nakaupo ka. Tapos yung tatawagin, malalaman mo kung turn mo na, gagana lang, kikindat na lang. Ikaw na.
Ikaw na ang susunod yung lapit ka na. Yung data na lang. Nakakatuwa. Yeah, and namimiss ko yung restaurant. Alam mo yun, Ate Jo? Oo nga, yung kinakainan yun. Oh, talagang kasi marami tayong mamimiss maraming adjustment. Lalo na parehas tayo na dumaan yung mga kaarawan natin na may pandemic. Namimiss mo syempre yung gusto mo naman i-treat sa labas yung family mo. Pero talagang hindi ina-allow ng circumstance. Totoo yan. Minsan nga yung bang napansin ko, na-realize ko na yung mga restaurant pala ay mga extension ng ating meeting. Mga meeting ng pamilya, meeting ng mga barkada. Yung kaibigan ko extension ng bahay mo. Oo nga eh. Kapag kunwari may meeting kami nung katropa ko doon sa isang organisasyon, magkikita kami restaurant. Aba, ay wala kaming ka-meeting ngayon. Usually puro na kami. Puro online. Oo nga eh, puro online. Hindi na rin kami nag-online dahil wala, nakakatamad mag-meet. Although, hindi naman kami masyadong busy. Kaya siguro, kaya hindi kami. Pero yung sa Philippine Association of Christian Counselors, hello mga katropa dyan. Yan. Ayan, nakaka-zoom kami lagi. At aminin mo, Kuya Pilo, mas busy ang schedule mo ngayon. Oo. Alam mo na-realize ko maraming aktibidad ang pumasok simula nung nagkaroon ng pandemic. Mas marami pang aktibidad ang pumasok kasi mas madali nang ma-access ngayon yung mga lugar na kailangan na tulungan mo o kaya yung mga taong may na tulong, mas madali na. So, maski sa clients ngayon sa counseling, ang dami na rin. Ayun. So, at marami ngayon ang nangangailangan ng counseling. Ngayon, yeah. So, this is Heartline, isang oportunidad din po na ma-deal natin ang inyong mga pinagdadaanan. Meron kayo pinagdadaanan. Lahat tayo may pinagdadaanan, pero tulong-tulong po tayo. Kaya dito, sa Heartline, tutok lang kayo, send kayo ng mga questions nyo, makinig kayo at makakatulong po ito sa lahat ng nakikinig ngayon. At salamat sa technology, salamat sa technology dahil nakikita na po kami ni Kuya Pino online. Ilang beses na po naming sinubok na magganitong meet up. Pero thank God, itong araw ng kalayaan ay naging malaya ang technology para sa Heartline. Friday. Yes. Maligayang Independence Day sa inyong lahat. Okay. Okay. Kuya Pilo, naka-ready ka na ba sa hanay ng ating mga katanungan? Siyempre. Okay. Anytime. Ito po yung question. Ano pong dapat kong gawin? Ako po ay 20 years old at binata pa. May girlfriend na po ako. Plano po namin magpakasal. Tama po ba yung nararamdaman kong pagdadalawang isip? Kasi lagi na lang po siya naghihinala. Hindi rin po kami laging magkasundo dahil sa decision making. Ilang taon na siya? 28. 28. Yung babae, wala sinabi? Hindi sinabi. Okay. Alright. Kung halimbawa, engage, ang pagkakaintindi ko, engage sila, no? And then, nagkakaroon sila ng suspecha. Pagdadalawang isip dahil mayroong suspecha o mayroong panghihinala na ano ba pinaghihinalaan? Yung babae ang naghihinala sa kanya. Ganon. Well, security is a very important thing. I guarantee you na whether kasal kayo o hindi, yung pagbibigay ng seguridad sa iyong asawa ay tuloy-tuloy mo pa rin gagawin. Hindi naman yan one time lang, bigla kang kinasal, secured na. Kasi the truth is, ang limitasyon natin ay yung hindi tayo all the time kasama ng ating asawa. May times na kailangan yung tiwala ang nagdadala ng relationship niyo. Dahil dun sa times na magkahiwalay kayo, hindi naman ibig sabihin hiwalay ang kasal. Kundi magkahiwalay ng lugar, magkaiba kayong lugar. Minsan na sa opisina ka. Yung tiwala ang kailangan ma-develop. So, eto first, hindi naman kailangan maging hadlang sa kasal yung pagkakaroon ng pangamba o yung agam-agam. Yung pagkakaroon ng hinala, hindi rin dapat maging hadlang sa pagkakaroon ng kasal. Pero,
ang importante, meron kayong paraan na sa kada na tuwing magkakaroon ng hinala, na ibabalik yung pagtitiwala. Kasi yun yung essential sa isang relationship. Mm-hmm. Tiwala yun yung first relational property ninyo, which is yung trust. And then doon nabibuild yung pagkakaroon ng relational bonding together. Ang inyong pagkakasal ay dulot din ng tiwala din sa bawat isa. Now, kung yung hinala niya ay medyo parang hindi maganda o parang sobra-sobra na yata, kung sa tingin mo ay parang hindi na normal yung panghihinala, mag-seek muna kayo ng counseling, premarital counseling. Sa premarital counseling, pinag-aaralan at tinatalakay yung magandang pagsasamahan. Bago, during, bago ay kasal, at doon sa kasal, tsaka yung after ng kasal. So, if you want, i-deal natin ito. Mag-premarital counseling po kayo. Yan. Para ma-develop yung... Pero may tanong kasi siya, kung tama ba yung nararamdaman kong pagdadalawang isip? Tama daw ba? Pwedeng magdalawang isip anytime. Ang pagdadalawang isip, nangyayari yan lalo dun sa mga hindi matitibay ang kalooban na mag-commit. So, I'm gonna ask you, yung commitment mo, nakasalalay yun doon sa kakayahan mo mag-build ng trust, mag-build ng pananampalataya na sa future. Kaya. So, yung kakayanan mo, kamusta? Kaya mo ba yung future na hindi sigurado? O, kasi maraming pwedeng magbago sa isang tao. In 5 years time, in 10 years time, pwedeng may mabago, pero kailangan tapat ka pa rin. So, ang tanong doon, kaya mo bang maging tapat? Kumpiyansa ka ba sa sarili mo na kaya mo maging tapat? Yung mga bagay na yan, tinatala yan sa marriage counseling. Sa pre-marriage at marriage counseling, issues yan. So, you have to understand, kung ikaw ay nagdadalawang isip, normal yon. Pero ginagawa mo ng paraan para maging mapagpatuloy yung trustworthiness mo tsaka yung faithfulness. You have to do that. Baka kasi naka-apekto rin, Kuya, yung factor na nag-iiba-iba yung sitwasyon ngayon, di ba? Uncertain. Pero yun yung love. Yun yung kaibahan ng love. Hindi ka naman iibig dahil komportable ka. Iibigin mo ba ang tao dahil kasi sure ka sa kanya magiging kaugalian after 10, 15, 25 years. Hindi. You cannot be sure. Anytime soon, pwede maiba yung kanyang kalusugan, ang kanyang pananaw sa buhay. May mga mangyayari na may iba kanyang pag-ugali. Pero hindi ka titigil sa pagmamahal. So may mga times na darating yung parang nagdadalawa isip ka. Minsan nga, ito madalas sa mga counseling. Mga mag-asawa, nagdadalawa isip din. Dumarating yung panahon na nagdadalawa isip din sila. Pero, hindi ibig sabihin, titigil ka na sa pag-ibig. So, all the more, na kapag ganito, nagdadalawa isip ka, hindi yan yung factor. I'm gonna ask you, mahal mo yung tao? Umiibig ka ba ng tapat? Ang ibig sabihin nun, all the way, malakas ka, matibay ka, kung ano man yung changes, you love. You love even if, and in spite of. Yun. Ganun yung commitment na yun. Baka hindi mo pa naisip yun, o kaya kailangan mo ng marriage counseling siguro. Kailangan yun. Pwede naman online, di ba, Kuya Pilo? Pwede online. Oo. Pwede, tatlo sila. Tatlo? Bakit tatlo? Counselor, tapos silang mag-boyfriend. Okay. Oh. Hindi ko binilang yung counselor. Ano lang yun, magkasintahang usap lang yun pag dalawa lang. Oo nga naman. Oo. Meron din kasi, Kuya, na nakatulong din actually itong pandemic dahil ang daming mga nakaschedule na ikasal. Lalo na itong March, April, May.
And this month, June, ang daming nakaschedule na ikakasal. Supposedly, mga grandeng kasalan na mga 1 taon nang pinaghandaan. Pero yung iba ay ni-reschedule. Yung iba naman ay nagdesisyon na mukhang hindi sila karapat-dapat para sa isa't isa. It made them realize na yung incompatibility hindi ma-resolve. So may mga ganun akong mga kaibigan na nag-result sa hindi pagkakatuloy ng relationship. Wow, that hurts. Ang sakit. Alam nyo, love is not affected by the changes of seasons. Kahit magkaroon pandemic, meron ka pa rin pagmamahal. Ganon yung i-aspire, ganon yung ambitionin mo pag-ibig. Ito yung pag-ibig na maglalast throughout the years. Na alam nyo, talaga namang magbabago panahon. Talaga magkakaroon. Magbabago katawan natin. Magiging sakitin tayo in the future. Magiging mas mahina tayo in the future. Siyempre, finances maapektuhan in the future. In the future, socially, ayan, hindi natin akalain. Social distancing tayo ngayon. Pero love. True love. Hindi napipigilan nun. Yun yung pinatunayan ni Kristo. Ang tunay na pag-ibig, hindi napigilan kahit ng kamatayan. Ang tunay na pag-ibig, hindi napigilan kahit yung distansya ng Diyos tsaka ng tao. Laki. Pero hindi napigilan yun. Na in the physical world, ang physical world naapektuhan ng weather, naapektuhan ng social change, naapektuhan ng political and government change. Love still remains. Ganun ka-powerful ang love. Pero hindi mo pwedeng sabihin na yung love ay magiging powerful lang dahil pabayaan mo lang siya. Hindi. You have to. Kailangan mong gamitin yun. Kailangan mong paandarin yun. Kailangan mong i-wield. Kailangan mong... Sige, kaya mo yan. Kumbaga sa kotse, drive-in mo yung kotse. Kung hindi mo dinadrive, para ano yung kotse, diba? Saan ka makakarating? Hindi ka makakarating. O, kumbaga siguro hindi pa naman natatapos ang kwento, pero kasi naapektuhan talaga ng sitwasyon. So, may mga pressing issues sila at the moment na talagang na-highlight ng pandemic, which I believe maganda rin since may time pa sila para mag-isip. It will give them time to think. Pero better think of love. Do you really love? Right. Mahal mo ba talaga? Umiibig ka ba talaga? O baka nakukyutan ka lang sa... Natapos na pala yung infatuation, Oo, nung pagdating ng pandemic, nawala na yung kakyutan niya, di ba? Oo. Sayang, di ba? Huwag naman ganon. Nag-helmet ka ba? Tapos nung nag-pandemic, natanggal yung helmet. Nagalaw. Hindi gano'n ang pag-ibig at hindi gano'n ang pagiging asawa. At saka, drill pa lang yan, itong pandemic na to. Kung nag-iisip kayo na pagsubok sa pag-aasawa. Oy, Ate Jo. Just a drill. Oh, naalala mo yung mga yung mga lolo't lola natin. Aba, nag-iibigan yung mga tao noon sa gitna ng giyera. Bago magka-giyera, nagkaroon ng giyera, still they stay with each other. Siguro napapanood mo yung mga pelikula na kung saan yung mga magkasintahan, yung nagmamahalan sila, pero kailangan mahiwalay dahil sa giyera. Ganon. Yung isa nagsundalo, kailangan may iyakan pa, mga iyakan factor. Yan. Oo, iyakan pa, pero nag-aantayan talaga. May sulatan pa. Ewan ko ba, madali naman mag-text ngayon, pero parang mas maganda yung sulatan noon. Parang mas loyal yung mga tao na susulatan noon. Ganon, di ba? Kasi tagal nung hihintayin mong masasabik ka talaga sa pagbubukas pa lang ng sulat eh. Oo, may meaning yung, bino mo, yung buwan na inaabot bago kung makarating yung sulat. Ibig sabihin, yung buwan na, ibig sabihin, ang laki ng saklaw ng sulat na yon. Yung lahat ng ilalabas niya dun sa sulat na yon, pang isang buwan yon. Di ba? Pang isang buwan na sulat.
Nilagay niya doon sa papel, bibigay sa'yo, di ba? Eh yung text, pang 2 segundo lang. Pero biro mo, yung mga nagbe-break ngayon ng mga relationship, 2 segundo lang, pwede ka na mag-break. Ano ba kayo? But then again, ang sinasabi ni Kuya Pilo, ay normal lang naman talaga na magdalawang isip. Kaya mahalaga po na makailang ulit mong idulog sa Panginoon sa pananalangin bago ka talaga totally mag-enter sa isang relasyon. Dahil hindi po ito talaga. Know that you love. Love truly. Discovery mo yun. Ha? Okay. Another question. Pwede na, Kuya? Yeah. Okay. Yung anak ko kasi nahilig sa lending. Ang nangyayari po ngayon, uutang siya para ipambayad sa isa niya pang utang. Sinasabihan ko palagi kasi nakakaawa yung asawa niyang OFW. Ano po ba ang pwede kong sabihin para makaahon sa utang at mabago ang pamamaraan niya? Nanay ito. So, ano yung pwede niyang gawin para maputol na yung chain? Kasi yun eh. Chain. Vicious cycle po yung utang. Nangyari doon ay nasa habit na niya o kaya naging kaugalian na niya ang mangutang. Mabigat yon dahil kasi tayo minsan, ang unang bagay na nasisira ng pangungutang ay yung personal mong kakayahan na kumita. Oo. Maraming mga tao nangutang. At dahil sa pataw na interes o kaya dahil sa laki ng inutang, yung kanilang kinikita ay nawawalan ng halaga. Katatanggap mo pa lang ng sahod mo, ibabayad mo na. Nararamdaman mo tuloy, paano naman ako? Parang yung utang na lang ay kinabubuhay ko. Pero pwede kang magtagumpay doon. Siyempre, ang utang, ang tanging paraan para masolve yun ay kabayaran. Pagbabayad pa rin ang magiging paraan. Pero ang gagawin mo ngayon ay magkaroon ng konting higpit sa sinturon at ang dalawang bagay ang kailangan mo. One, yung paghihigpit mo sa sarili mo. Kailangan mo maging matipid, kailangan mo maging mapagtimpi at huwag nang umutang. Yun yung una. Ikalawa, kailangan mong sikaping mabuti na magbayad. Gustuhin, i-desire mo na makabayad. Naalala ko yung kinuwento ko sa Ate Jo. Yung lalaking galit na galit dun sa kapitbahay niya. Sana lahat gano'n, ano? Kinakatok yung gate. Galit na galit. Hoy! Lumabas ka dyan! Ay nga, ba't di ka nagpapakita? Bakit hindi mo ako sa Facebook? Bakit in-unfriend mo pa ako sa Facebook, ha? Ano nangyari sa'yo? Di pala. Eto, magbabayad ako. Ang tagal-tagal na yan. Oo, tagal na yan. Binayaran ko na. Yan, pasama na interest, ha? Pero mo yun. Anyway. Sana all. Oo, alam ko joke lang yon. Alam ko hindi totoo yon. Pero ang sarap ng pakiramdam na makabayad. Okay, ikaw na nangungutang, halimbawa, may utang ka ngayon. Imagine mo nakabayad ka at wala ka nang hahabuling utang. Wala ka nang kailangan bayaran. Di ba ang sarap ng pakiramdam na nakabayad ka na? Yung wala ka nang tawag doon. Iniisip pa. Wala ka nang iniisip pa. Ang sarap matulog noon. Ang sarap mamili ng Jollibee dahil alam mo sarili mo ano na yun. Hindi ka nakokonsensya sa pagkain mo ng sa restaurant na gusto mo. Hindi ka nakokonsensya na meron kang tutulungan sa libing, meron kang maaabutan na abuloy, ganyan. Hindi ka makokonsensya dahil alam mo na wala ka ng utang. Ang dali-daling magbigay, ang dali-daling tumulong, ang dali-daling makipag-relate sa ibang tao. Pero kung may utang ka, takbo dito, takbo doon, tago dito, tago doon. Tapos uutang ka na naman sa iba. Darating panahon, wala ka ng mautangan dahil hindi ka na mapagkatiwalaan. At nasira yung katiwa-tiwalang pagkatao mo sana. At naalala ko itong nagdaang mga ECQ, community quarantine, ay may mga bangko, may mga credit line na huminto muna sa paniningil. Pero huminto lang po.
hindi ibig sabihin na wala ka ng utang dun sa buwan na Meron yun. pa Ano? rin. Kasi ito yung mga haharapin talaga natin na hindi tayo nagbayad for this month. Ang mangyayari talaga nun, magdodoble kayod po tayo para mabayaran yung mga nakalipas na hindi natin nabayaran. At sana nga po, yun yung una nating hinarap. Bagamat naintindihan natin, nasa krisis tayo, pero part po yun ng obligation natin. Otherwise, mumultuhin din tayo nun. Mumultuhin, ha? Nagmumulto pala with utang, a bigger interest. Hindi naman mawawala din kasi yun. Dahil negosyo po yun. Hanggat maaari, huwag kayong mangutang. Kasi iba yung sarap at ligaya ng taong malaya kang mamili, malaya kang kumuha ng pinagkayuran mo. Yung talagang pinaghirapan mo, ang sarap na mapakinabangan yung pinaghirapan mo. Yun naman yung gusto mo, di ba? Nagtrabaho ka, kumayod ka maigi, napapakinabangan mo. Pagka hindi mo napapakinabangan, doon yung sama ng loob, di ba? Andun yung parang hikbi. Andun yung nawawalan ka ng motibasyon. Tama. Nawawala yung drive mo kasi trabaho ka ng trabaho tapos wala kang nakikitang pera. Oo, wala kang nakikita lang sa'yo. Oo, ang hirap nun. And it's not good. Alam nyo, matalino ang Diyos nung binigay niya doon sa mga Israelites na on the 7th year, wala nang dapat maging utang. Pero alam nyo, ginagawa nila during the first 6 years. During the first 6 years, mahusay maningil ang mga Hudyo. Talagang mahusay yan. Dahil alam nila on the 7th year. Ano ba strategy ng kanilang paniningil? Hindi kasi, kailangan yung kasunduan kasi kapag nakipag-deal ka sa isang Hudyo, tapatan yan. An eye for an eye, a tooth for a tooth yan. Ganun. Merong limitasyon kung hanggang kailan lang ang iyong utang. Hanggang kailan ka lang, may deadline yan. Na kapag hindi mo binayaran, talagang pataw talaga lahat. Ganun ka-stricto sila. Merong ang kung tawagin ay shrewd. Pero mahusay sila sa pamamalakad ng pera. Kasi, ang tatakaran nila tungkol sa pera, ang pera, instrumento. Tutulungan kita, pero huwag kang umasa dyan sa pera na yan. Dahil yung pera na yan, kukunin at kukunin ko rin yan. Akin yan, hindi iyo. Kaya huwag kang umasa dyan. Tutulungan kita para makatayo ka sa sarili mo. And ganun sila. Ang mga Hudyo maski ngayon, kukonti lang sila, ilang milyon lang sila. At yung ang naging kagawian nila, kultura na nila, na kapwa Hudyo, nagtutulungan sila. Hindi sila kailanman, yung makikita mo yung mga Hudyo, walang Hudyo na parang mahirap. Wala kang makikitang nagpapalimos doon sa Israel. Wala, kasi nagtutulungan sila. Binibigyan nila, hindi sila nagpapautang ng pera. Binibigyan nila para kukunin din naman nila. Either nagpa-partnership sila, kukunin. Ang pinaka-capital mo ay yung talino mo, yung pagkatao mo, tsaka yung kakayahan at abilities mo. Yun ang kapital mo, hindi pera. Sa ating mga Pilipino, masyado tayong naengganyo sa pera na parang akala natin na yun yung pinaka-shortcut ng solusyon. Money becomes the primary solution giver ng ating problem. Pero hindi Tsaka yan din ang sa tingin natin sukatan ng yaman, ano? Oo. Ng success ng isang tao. Tingnan mo to. I think hindi lang kultura natin na ipapasa to sa leadership. Yung kultura na ito na nagsimula doon sa ating mga pagkabata na ikintal sa atin na, oy, huwag kang magpabili ng mga kung gusto mong yan, mga cheese, mga ganyan-ganyan, mga junk food na yan. Wala tayong pera. Ganyan yung context. Wala tayong pera. Ay, hindi tayo bibili dyan. Huwag tayong kakain sa restaurant yan. Walang pera. Yun. Kasi yung konteksto tuloy, lumalaki yung bata, ang iniisip, ang mahalaga pala sa lahat ay pera. And then, nararating yan dun sa ating lipunan, na kapag walang maibigay na ayuda kasi walang pera. And then, umakyat din yan, maski sa leadership. Kapag kailangan ng pera, mangutang na lang tayo. So, the thing is, kailan tayo magiging reliant? Kailan tayong makakaasa
sa talino, kakayahan at abilidad ng ating kapwa. Minsan, yung mga taong hindi natin pinagtitiwalaan, sila pa yung mga mahuhusay gumawa at tumulong sa ating kapwa. Ito nitong pandemic. Mas madali pang nag-volunteer sa pagpapak yung nagbabalot ng relief goods. Oo, yung mga walang pera, mas madali pa. Hindi nila hinabol yung pera, pero kahit paano, umuwi sila, merong ayuda. Dahil tumulong sila. Sila din nagkaroon. At yung, nahanga ako doon sa mga taong yun na mahirap sila, wala silang pera, pero hindi pera hinanap nila. Ang ginawa nila, tumulong sa kapwa. At doon sa pagtulong na yon, ang naging kapalit nun, nagkaroon din sila ng sarili nilang bigas, or naayudahan din. O naayudahan din sila, tumulong sila, tinulungan din sila. Tama. Mga qualities na pang Pilipino yun dahil yung bayanihan, kultura natin yun. Na madidiscover mo, eto yung panahon na yung bayanihan na ginawa doon sa mga churches ay siyang nagiging modelo ng paraan kung paano tumulong sa ating lipunan. Hindi pera yan malasakit ang tawag doon. At yung malasakit ng Pilipino, ang laki ng nagagawa. Kaya ngayon, kung ikaw ay umaasa ka lang doon sa mauutang mong pera, nakalimutan mo. May mga taong mapagmalasakit. Nakalimutan mo, may kakayahan kang kumilos at kumita. Nakalimutan mo, karapatan mo namang maging maligaya at malaya sa mga utang. Karapatan mo yun. Gawin mo. Kayanin mo. At hari nawa, yung mga tao na nagbibigay sa iyo ng pagkakataon, ay hindi lang bigyan ka ng pera. Bigyan ka ng pagkakataon makapagtrabaho dahil katiwa-tiwala ka. I tell you, pagka umutang ka ng pera, pera lang ang makukuha mo. Pera din pa rin ang dapat mo ibalik. Pero meron tayong utang na loob. Pero pagka nagkaroon ka ng utang na loob sa iyong kapwa, nako, sabi ko sa iyo, buhay mismo, buhay pa ang naibabalik sa iyo. At nakakapagbalik ka rin ng buhay sa iba. Ganoon. Yung mga taong importante, hindi pera ang katapat nun, kundi oras, panahon mo, pagiging mo. Diba? Ano kailangan mo sa buhay? Pagkain, food, shelter, clothing, yung lahat ng yan, pwedeng magawa ng paraan yan, kailangan mo asikasuhin kung ano yung meron ka. Pumayod ka ng marangal. Yung pagiging marangal mo, yun ang magbibigay sa iyo ng promotion. Hindi yung pangungutang o yung meron kang kaibigan o meron kang tawag doon, padrino. Doon tayo padrino ang dating natin. Pero you will see, meron kang sarili mong kakayahan para makalikom ka ng pangangailangan mo. So, pagka nagampanan mo yun at yun yung isa sa mga bagay na kailangan upang makabawi ka sa iyong utang. Magre-rely ka sa sarili mong mga kakayahan. Hindi pera ang aasahan mo. Lakas mo, talino mo, kakayahan mo. Maniwala ka sa hindi. Yung mga tao ngayon nasa pandemic, na-discover natin to. Mga hindi marunong magnegosyo pero ngayon naglalako ng isda. Naglalako ng saging. Online palengke. Oo, nag-online. Mga walang alam, yung mga tipo, hala akong alam, paano ako kikita pera, wala trabaho, wala akong alam talaga. Talagang malaking nagagawa ng gutom. Dahil sa gutom, natutong kumita. Natutong gumawa ng paraan. You can. Yes, you can. At may kilala ako, 12 million, 30 million, 48 million ang utang. Milyon, grabe. Milyon, oo. And ito, yung kwento sa akin nung isa na yung 10 million ng utang. Kasi dahil sa 10 million, na-addict talaga siya sa pangungutang. Tapos hanggang sa ang nangyari, ang ginawa ng mga kamag-anak niya, dinala siya dun sa recovery center. Dahil addicted sa pangungutang. Di gano'n, ni-rehab. Habang naka-counseling ko siya, sabi niya, ang natutunan ko sa kanya to, nakakatuwa. Sabi niya, alam mo noon, hindi ko masyadong pinapahalagahan ang tuition. Hindi ko masyadong pinapahalagahan yung mga binibili sa restaurant, tsaka yung asawa ko, tsaka yung aking anak. Kasi dati, pagka hiningi sa akin, kaya ko bigay, mayaman ako
Mayamang-yamang ko, kung ano hingin sa akin, bigay. Tuition, bigay. Pa-ospital, bigay. Kotse, bigay. Pagka konting travel dito, travel doon, bigay. Kayang-kaya ko. Hindi ko na binibilang yung pera. Hindi ko na inaalam kung ano yung mahal. Kaya dumarating sa punto na parang nabobora ko dahil hindi ko na. Bigay lang ako ng bigay. Hindi ko na alam kung mahalaga pa yun. Wala na akong pakialam kung mas mahalaga ba to o ito. Hindi ko na tinitimbang. Pero nung nalugi ako at nung nawalan ako ng pera at nagkapatong-patong utang ko, doon ko naisip na yung natitira kong pera, kailangan kong alamin kung saan ko dapat ilagay na importante. Doon na ako nag-isip ng kung ano yung mas mahalaga. Ayun. Maraming ganyan, Kuya Pilo, ngayon, mga negosyante na may mga account sila na sinasabi nila na dati, yung 500 barya lang sa akin yan. Dati, kapag meron akong 8,000, lumilipad lang yan sa kamay ko. Pero ngayon, nakakarinig ako ng 8,000 magbibigay ang government pang ayuda sa mga less fortunate. Parang ako, how I wish magkaroon din ng 8,000. Ito yung mga negosyante noon, before the pandemic, na you will never imagine na mahihirapan sila sa panahon ng krisis kasi yung negosyo nila ibahagi ng mga ipinasara. Yes. Actually, maraming nakakaramdam na gano'n. Pero meron din mga ilan na nakakaramdam ng ganito. Nawalan ako negosyo. So I praise God dahil kahit paano, yung time na nangangailangan ako, nagkaroon ng negosyo noon, natustusan yung pangailangan ko noon. Ngayon naman, may bagong oportunidad para kung anong pwedeng gawin para matustusan yung kailangan ko. At yun, nagbibigay talaga ang Diyos. Nagbibigay. Isipin niyo yung lupa. Yung lupang binigay sa atin ng Panginoon. Ito, natutunan ko to kasi yung wife ko mahilig mag-gardening. Nagtatanim siya ngayon ng mga halaman, mga gulay-gulay na pwede naming makain. Doon ko na-realize, ang lupa, walang tigil sa pagbibigay. Ano naibigay mo sa lupa? May naibigay ka ba sa lupa? Ano binigay mo sa lupa? Kalat. Basura, kung ano. Pero walang tigil na pagbibigay ang lupa. Hindi siya tumitigil sa pagbibigay ng halaman, gulay, pagkain natin. Kailanman hindi siya nawalan ng oras para palakihan ang mga kailangan mo. In much the same way, God is like that. Ganun ang pagkakalikha ng Diyos. Yung blessing, hindi tumitigil. Patuloy ang araw, patuloy ang pagbubunga ng mga halaman, patuloy sila nagbibigay. Hindi mo kailangan bayaran yung puno ng malunggay para humingi ka ng gulay sa kanya. Mas gusto pa nga niya, kinukuhaan siya eh. Oo. Di ba? Para mas may bago siya usbong. Oo. At tapos hindi ka rin pagkakaitan ng lupa ng kailangan mo. Andyan yung mga kailangan mong para ma-build mo yung mga bagay na nariyan sa lugar mo. May mga tao ako na hindi man sila magkaroon ng gas, pero kahit paano may punong kahoy na pinagkukunan ng gatong. Mga gano'n. Sa mga probinsya, dito bawal ang gatong. Pero may mga pagkakataon, inaalaw ka naman dahil naintindihan ng LGU. Anyway, walang tigil ang Diyos sa pagbibigay ng biyaya sa iyo. Huwag kang maniwalang lahat ng bagay nakasalalay sa pera mo lang. No. And then kapag dumating yung punto sa buhay mo, naisip mo wala kang pera, wala ka na, bukas, nga ka na bukas. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Tanungin mo, tayo nakaranas tayo pandemic. May mga time na wala tayong, bukod sa wala kang pera, wala ka rin mabilhan. Naalala niyo yun? Hindi ka rin makapamili. Wala ka ng pera, hindi ka pa rin makapamili. Diba? Yung mga may pera, hindi makapamili. Ano nga na ba sila kinabukas? Hindi totoo. Life goes, it continues. And then habang nagpapatuloy, ibig sabihin, gumikilos ang Diyos para maibsan yung kalagayan natin. So don't just rely on one thing. And God has everything. And you have everything that you can do. You have a lot. Use it. Don't just be useful in terms of money. Don't just be benign. Wag ka lang maging mayaman dahil sa pera. Mayaman ka na sa kakayahan, sa kaisipan,
sa paggagawa ng mga kabutihan, mayaman ka na doon. Yun na yun, nabubuhay ka sa ganun. At yun doon din, ang napufulfill din noon ay yung mission mo sa buhay. Pero hindi magagawa yun. Pero ikaw, you can do your fulfillment in life because you have God's blessings on you. Yung talent mo, yung iyong kapasidad. Yan. Lahat ng pabuting pakikitungo mo. Okay. Another question, Kuya. I'm a young professional, pero ngayon nag-quarantine, nalungkot ako sobra. Kasi extrovert akong tao, di ako sanay sa ganitong sitwasyon na halos walang social life. I lost my drive to do my job. Somehow nadi-discourage ako. How do I cope? Okay. One thing, gusto kong wag mong i-label yung sarili mo na extrovert ka. Okay? Dahil situational ang pagiging extrovert tsaka introvert. Ibig sabihin, nasa sitwasyon yon. Pero baka by nature, extrovert. May mga tinatawag tayo, sabi ng mga psychologists, merong approach na sinasabi, merong extroversion, merong introversion, pero hindi mo pwedeng sabihin permanent and all the time yung personality ng tao ay ganon. Oh. Oo. So ano pwede niyang sabihin sa sarili niya? Nag-a-adjust tayo. Okay. Kung merong mga tao, edi nakikisalamuha tayo dahil importante makasalamuha. Kumare, munta kang party, munta kayong Christmas party ninyo. Alam namang ikulong mo sarili mo. Di ba? Tayo, di ba? Ngayon, ito nakakatawa pandemic. Kwentong pandemic. Imagine mo, nagpa-party kayo. Tapos lahat kayo naka-PPE. Ayoko nga mag-PPE yung init. Sabihin mo sa isang introvert yan. Mag-party tayo pero PPE tayo. Magpunta-punta, gather tayo sa isang lugar, kanya-kanya tayong gagawin. Sabihin mo sa introvert, ganun ba? Ang introvert ba ganun? Hindi. Hindi. Kasi doon makikita mo yung extreme na hindi rin gagawin ng isang introvert. Napaka-extreme ng ating pananaw sa ganitong perspective ng psychology. Na ang isang introvert, hindi yan nakikasalamuha. It's not true. Dahil kasi, nung ipinanganak ang isang introvert, pinanganak siyang may nanay, tatay, may pamilya, may kinakasalamuha din. Kung sakali man na siya ay introvert to the extreme level, nagpapatingin yun sa psychologist. Dahil yung introvert to the extreme level, yun talagang, eto na yung yung nag-a-isolate. Pwedeng merong autism. Okay, yung talagang may sariling mundo. Kung tatanungin mo, ano yung ibig sabihin ng introvert? Yung original at yung tunay na introvert, yung merong autism, may sariling mundo. Pero yung genuinely, totally, absolutely introvert, walang ganun. Walang ganun. Nag-a-adjust pa rin kahit ang mga introvert dun sa kanilang mga nakikisalamuha. Maski kahit paano sa kanilang pamilya. Now, much the same way, yung extrovert din ganun. Okay, walang extrovert na hindi kayang maging introvert. Ito in terms of psychology, ginagamit ko yung terms ng psychology. Pero in truth, kahit na extrovert ka, nung bang pinanganak ka, ikaw ba ay walang ang tawag dito? Naranasan mo ba na nung pinanganak ka, ikaw ay ang lahat ng mga kasama mo puro babies din? Yung nanay mo, baby din. Yung tatay mo, baby din nung pinanganak ka. Kasi extrovert ka mo. Ang labo naman nun. Ang labo, no? Extremely, kung sasabihin mo extreme extrovert, edi puro babies ang mga kasama mo nung pinanganak ka. Kaya nakikihalubilo. Yan, gano'n. At hindi mo kayang maging mag-isa. Dahil kasi definitely, during those times habang lumalaki ka, naranasan mo na maging hindi ka magulang, maging baby, naranasan mo maging bata. At may mga times na hindi wala kang kasama. Dahil andun yung point na iba ka, nung na-realize mo, iba ka, hindi ka nanay, hindi ka tatay, hindi ka kapatid, alam mong kaya mong maging mag-isa ka. Merong sense of isolation doon. Okay. Now, eto yon. Kung ikaw ay hindi sanay, siguro gano'n na lang ang sabihin natin, baka hindi ka nasanay na walang kasama. Okay, bakit? Katunayan, lahat ng tao may kakayahang maging mag-isa, may kakayahang ding magkaroong kasama. Nag-a-adjust. Alam nyo, nung nilikha ng Diyos ang tao,
binigyan tayo ng katawan. Okay, ito katawan. Itong katawan na to, hindi pwedeng naandun sa lahat ng lugar. Nasa isang lugar lang. Siyempre, it occupies one space only. Yan ang katawan natin. At dahil sa ganong quality ng katawan natin, pwede kang ma-abandona, pwede kang maiwanan. Maniwala ka sa hindi. Doon sa panahon ni Adan at Eva, mag-isa si Eva nung kinuha niya yung mansanas. Mansanas ba yun? O, no? Nung kinain ni Eva, mag-isa siya. Yung prutas. Yung the fruit from the knowledge of wisdom. Good and evil. Ayun. Good and evil. Yeah, the fruit from the tree of the knowledge of good and evil. Mag-isa siya nung ginawa yon. Kasi wala si Adan doon noon. At nung tinukso siya ng Diablo, mag-isa siya noon. Pero the truth is, malalaman mo na kahit na they were meant for each other, magkasama sila sa buhay, siya ay tadyang ni Adan. They had a time to be alone with themselves. And you need that. So ano pwede niya daw gawin? Kasi hindi siya talaga sanay na walang social life. Parang init na init nang lumabas. Ngayon, hindi pa rin talaga wala. Oo. Hindi pa tayo allowed to do social tanongin gatherings. Mo sa sarili mo. Ito ngayon ang tanong. You have to explore. Explore mo yung sarili mo. Bakit hindi ka masaya kung mag-isa? Ano ang malungkot sa sarili mo? Ano ang masama kapag mag-isa ka? Anong pangit? Anong krimen ang nangyayari kapag mag-isa ka? And definitely, hindi krimen ang maging mapag-isa. Hindi rin kasalanan na maging mag-isa. Hindi rin karumal-dumal, hindi rin masama. Hindi ka galit-galit. Pero ano nararamdaman mo pagka mag-isa ka? So, ito yung dapat mong i-explore. Marami at malalim ang maibig sabihin nun. Dahil, halimbawa, ang nararamdaman niya pag nag-iisa siya, parang hindi siya fruitful. Kasi mas nararamdaman niya na mas kagamit-gamit siya pag marami siyang kasamang tao. And therefore, kung hindi ka fruitful, maaaring sinasabi mo sa sarili mo, wala kang silbi kapag wala kang kasama. Kaya doon sa kaisa-isahan mo, pagka mag-isa ka na, masama ang tingin mo sa sarili mo. Hindi ka komportable sa sarili mo. Siguro, meron kang pananaw tungkol sa sarili mo na hindi ka aya-aya, hindi ka komportable, o hindi mo gusto yung sarili mo kapag ikaw lang na andyan. Merong paano lalabanan yun? Ha? Paano ganito. Explain ko muna. Merong mga cases kasi na may mga tao na hindi nila kayang maging mag-isa dahil kasi naaalala nila yung mga pagkakamali nila. Naaalala nila yung mga memories na hindi maganda sa kanila. Naaalala nila yung mga bagay na ayaw nilang alalahanin pero kapag nakipag-usap sila, nakakalimutan nila. Yung mga ibang tao, dinadaan sa paglalasing. Yung mga bagay na kapag mag-isa, maglalasing na lang dahil hindi kayang maging mag-isa at hindi mo umiinom. So here, ang gagawin mo, kailangan ma-explore natin yung iyong pangyayari, yung mga bagay na you need counseling. Bakit hindi mo kayang maging mag-isa? The truth is, one of the most wonderful experiences is knowing yourself when you are alone. Kasi yun yung mga bagay na nagbibigay sa iyong pagkakataon. Ma-evaluate mo, ma-appreciate mo sarili mo. Mabigyan mo yung pagkakataon na makita ko ano yung mga bagay na pwede mong gawin, makilala. Kapag galit na galit ka sa sarili mo, ayaw mong isipin yung tungkol sa sarili mo. Ayaw mong isipin na gumawa ka ng paraan kapag mag-isa ka. For example, hindi ka marunong magluto. Kapag mag-isa ka, naiinis ka dahil hindi ka marunong magluto. Walang tagaluto. Kaya ngayon, napipilitan ka magluto. Oo. Napipilitan ka magluto ng sunog na kanin at yung nilagang pritong manok, mga ganon. And then, galit na galit ka at inis na inis ka sa sarili mo dahil hindi mo ma-improve. Well, instead of exploring, nagagalit ka. Diba? So I tell you, you have to explore the many things that you can. Parang yung related dun sa kanina. Explore mo yung mga capacities mo. Explore mo talents, yung kapagkakayahan mo. Pagka ba nagbabasa ka ng libro, kailangan may kausap. Ganun. Pero, paano kaya kung na-immerse mo yung sarili mo sa pag-meditate nung nababasa mo?
And then that also gives you a chance to imagine. Habang nag-i-imagine ka, nagiging mas malawak ang iyong pagtingin sa mga bagay-bagay. Dahil through meditation, you are able to give an analysis. Na ilalagay mo yung sitwasyon, na i-prepare mo yung sarili mo. Alam mo ba, sa pag-aasawa, isa sa mga bagay na gagawin mo, ay susuriin mo yung sarili mong kalooban. Hindi mo magagawa yun ng may ibang tao. Hindi pwedeng ibang tao gumawa nun para sa'yo. Yung gumagawa ka ng desisyon ng sarili mo, a major decision in your life, it's yours only. At yun yung mga pagkakataon na you have to be comfortable with yourself so that you know you're making a right decision. You're making a decision that you're mastering your strength for yourself. Andun yung ba't naku, nag-English na ako. Andun yung point na kinilapis mo yung sarili mo at nakakapag-desisyon kang sabi mo, kaya ko. Yes, I care. Kaya ko yung desisyon na to. Mahal ko siya. Kaya kong buluin ito. Kung ano man ito, I'm good. Yan. Yun yung mga pagkakataon na gagawa mo pagka mag-isa. Pagka inis na inis kang mag-isa ka, dahil siguro hindi mo pa na-try yung mga ganon, i-try mo. Baka siguro, meron kang mga kalagayan, meron kang sitwasyon sa sarili mo, nagbabother sa'yo. At hindi mo masakyan kung paano ka. Kaya, ang nangyayari, inaasahan mo yung presence ng iba. Look, hindi masama kung humingi ka ng counseling. Okay lang yun. Hindi masama kung magtanong ka ng mga kaibigan. Pero may mga bagay na importanteng komportable kang naandyan ka sa sarili mo. So, explore mo. Tingnan mo yung strength mo. Gaano ka ba magdesisyon? Gaano ka mag-commit? Ano ba yung mga bagay na exciting sa'yo kapag kasama mo sarili mo? Dahil kailangan mo, kung patungkol sa kaligayahan, kailangan maging maligaya ka kahit na sa sarili mo. Kapag hindi ka maligaya sa sarili mo, paano ka na? Ano na? So I pray na huwag kang maging mag-isa ngayon. I pray na mag-seek ka ng counseling. Dahil, okay, sana huwag kang mag-isa. Huwag kang mag-isa na ganyan na kalagaya mo, ha? Okay? Baka huwag kang tatalon kung saan. Okay? No, don't feel like that. There are so many good things about you. Explore mo. If you want help, you want someone to help you, explore natin. A counselor will help you a lot. Mm-hmm. Okay. So, malaking bagay po na mayroong pang mga matatawagan, may mga counseling. Ito nga po ang Heartline over 702 DCAS. Monday to Friday po, 9 p.m. to 11 p.m. Kaya kung meron po kayong mga concern, ito po ang programang tiyak na makikinig sa inyong nararamdaman. Ate Jo, kamusta naman? Anong pakiramdam sa GCQ? Ay, nakakatakot, Kuya Pilo. Kasi, bakit? Alam mo, merong pandemic, alam mo, merong virus, pero marami na kasing mga tao kang makakasama. Marami ka nang makakahalubilo sa kung saan ka pumunta dahil bukas na nga eh. Pero, alam mo, di pwede na dapat mag-iingat, hindi dapat ay ganito karami sa isang lugar. So parang sana tayong lahat isipin pa rin natin. Be mindful, magkaroon ng extra precautionary measure on really going outside. Pag hindi mabuti yung pakiramdam mo at mahina ang resistensya mo, huwag kang lalabas, please. Okay, very good, Ate Jo. Okay, so ikaw ba, Kuya Pilo, kamusta adjustment nyo ngayon? GCQ na. Okay, ganito. I-share ko sa'yo para hindi ka matakot, ha? Okay. Maganda yan, nagiging mindful. Lagi ako nagpe-face mask pagka lalabas ako. Like, yung white kasi may multa yan. May multa din. May multa na ba yun? Oo. Anyway, wala pa naman na nabalita ang minultahan dito. Lahat ng mga tao nakikita ko may face mask eh. Pero din ako nakikita ang ilang mga tao hindi nagka-face mask. Pero okay lang, hindi naman masyadong Ito lang sinasabi ko, face mask ka, tama yung carefulness mo. Adjust din, nagso-social distancing kami na yan, which is
okay lang din naman dahil tama lang naman. Okay? Ang sinasabi ko lang, huwag ka masyadong matakot dahil responsible naman yung action natin. Responsibleng action, hindi mo kailangan katakutan yon, okay? Oo, ikaw yung sa sarili mo, confident ka eh. Pero yung the way others would handle it, yun yung yun yung kung yung iba ay medyo pabaya, okay? Now, ito yung nakakatuwa. Ito kasi, ito nangyayari. Pumipila ako sa palengke, di may social distancing. Tapos chinecheck kami ng gwardiya, mayroong baril na yung temperature check. Sa palengke talaga, may thermal scanner. Wow. Oo, may scanner sa palengke. Sa Karuhatan, parang wala pa. Hindi pa ako nag-thermal scan ha. Uy, ginagano kami. Tapos tinitignan ko may face mask ka. Yan. Dati may quarantine, GCQ na. Hindi na kailangan ng quarantine. May pass pa kayo dati, di ba? Oo, ngayon wala na. Pwede na. Alam mo, di ginagawa namin yung social distancing lahat-lahat. Tapos pagdating ko doon sa loob, doon sa may mag-iisda, ay gitgitan na kami. Doon sa magmamanok, kasama-sama na kayo gano'n. Pero hindi naman kayo nagdidikitan. Pero doon pa rin, wala na yung distance na 1 metro. Wala na. Na gano'n. Pero doon pa rin, doon pa naman, na kahit na gano'n na nangyari, kung ako ay matatakoting tao, hindi na tutuloy sa palengke. Doon na lang ako sa department store o sa grocery store pupunta. Pero tumuloy pa rin naman ako, wala namang nangyayari. Ngayon kasi, somehow, sabi ko nga, may mga level ang ating takot. Kung ginagawan mo ng paraan, hindi mo naman kailangan ng katakutan. Kung nag-social distancing ka naman, nag-wear ka, tinutupad mo yung dapat gawin. Nag-alcohol ka naman, pag uwi mo naman sa bahay, naliligo ka bago ka pumasok ng bahay. At naayos naman, nagpapalusog ka ng katawan mo, maayos ang pagkain mo, at hindi kayong yung parang nakahiga lang lagi o nanonood lang lagi. Nag-exert ka. Kapag ginagawa mo yun, kahit paano sana, yung mga bagay na yon dapat nakakapagpababa na ng iyong takot. Dahil ginagawa mo yung responsibilidad. Dahil eto, walang pinagkaiba dun sa mga taong mag-e-exam. Yung mga taong nag-e-exam na baka hindi ako pumasa. Baka mag-fail ako. Nag-aaral ka naman. Kung nag-aaral ka ba para mag-fail? Hindi. Nag-aaral ako para pumasa. O yun. And that already gives you a sense na bawasan mo yung takot, akma lang dun sa iyong ginagawa. So, kung matakot ka kung wala kang ginagawa. Matakot ka dahil mumultahan ka kapag wala kang face mask. Matakot ka talaga. Pero, kung may ginagawa ka, you're being responsible, tapatan mo yun. May chance na magkasakit. Pero dahil ginagawa mo nga lahat ng responsible thing, you'll be good. And yun yung message ng corona din sa atin. Dahil kasi yung mga taong malulusog, hindi naman sila namatay, naka-recover. Yung mga patuloy na nagpapalakas na patibay ng katawan, hindi naman natatamaan. Meron nga mga balita na meron silang positive sila sa virus. Pero walang simptomas. Hindi lumilitang sakit. Siguro dahil sa tibay na rin ng katawan. Actually, yun nga yung danger doon. Kasi nga, yung danger kasi you feel healthy. You feel healthy. You go outside. Nakapag-share ka na pala ng yung virus. Pero on my side naman, I think good rin naman yung takot. Hindi naman yung takot na napaparalyze ka para lumabas. Kundi yung fear na andyan lagi yung warning sign, parang, oy, dapat mag-ingat. Dala-dala hindi ka maging pabaya. Oo, dapat hindi ka maging pabaya. Kasi anytime, pwede kang magkaroon ng ganyang karamdaman. So, dapat talaga, yun, I think the word really is mindful, be watchful. Lalo na ngayon, nag-open na yung mga, somehow yung public transport, bukas na eh. So, hindi na maiiwasan na yung mga, anong tawag doon? Yung mga may malalakas sila pero may COVID sila. Ang tawag sa asymptomatic. Oo, asymptomatic tsaka carrier. Oo, yung mga asymptomatic, pwede naman silang lumabas. Wala namang magsasabi na, ay, ikaw meron ka kasi wala ka naman ubo. Okay naman yung itsura mo, mukha ka namang malusog. Pero pwedeng mahawa niya yung mahina. Yung mga senior tsaka mga bata. Yun nga, kaya responsible pa rin. Take that responsibility. Palakas kayong katawan lagi. At magpalusog. Yun. Tsaka, huwag magpa-stress. Sa
kaibiganin natin ang sabon at tubig. Meron ako isa na puntahan na hindi naman siya, tindahan siya. So, tindahan ng kutsyon. Kailangan namin bumili ng kutsyon. So, bago kami pumasok dun sa showroom, pinaghugas kami ng kamay. Tapos nag-foot bath. May lababo na sa labas. So, nag-set up sila ng lababo at grill. Wow! Anong showroom? Hindi ko pwede sabihin. Ano yung pagkain? Tindahan ng kutsyon. Ha? Bed. Tindahan ng bed. Mm-mm. Okay. Hindi lechon. Bed niya, sabi mo nga. Yung tindahan ng kama, mga... ayan. Foam. Ayan, foam, okay. So, pumasok. Tapos, may foot bath. Bago ka, naghugas na ng kamay, mag-alcohol ka pa. So, sabi, sa isip ko nga, wow, ang sarap naman pumasok ng ganitong, company. Kasi alam mo na, malinis lahat. Naalala ko yung Jewish tradition na kapag nagpa-invite sila ng celebration, meron talagang talagang merong hugasan dun sa may pintuan. Panahon ni Kristo yun, di ba? Kasi mabuhangin, di ba? Oo. Yung hugasan din yung paa. Naghugas din sila ng kamay. Talaga. Yeah, tsaka merong lugar doon na yung bago sila pumunta sa templo, naliligo sila dun sa Pool of Siloam. Nakakatuwa, no? Oo. Nakakatawa nga dito. Parang I feel good dun ako nakapasok ako nun. Okay, lahat kami dito ay naghugas ng kamay. Di ba pwede bago pumasok ng grocery, may swimming pool muna pa? Alcohol. Mag-swim ka sa alcohol. Anyway, eto kuya, meron pa tayong mga katanungan dito. Nakatira po ako ngayon sa lola ko. Si lola ko ay naging libangan niya ang pagsusugal. Sinabihan ko na po siya palagi dahil minsan nahuubos ang pera niya. Pero ang katwiran niya, libangan niya lang ito. Minsan po inuumaga na at napupuyat at naha-high blood. Ano po bang maipapayo ko? Iyong pong tamang salita na pwede ko pong sabihin sa kanya. Okay, tamang salita. O yun, ang tamang salita ay nasa relasyon ninyo. Kung ano man sabihin kong salita, baka hindi akma. Depende sa relasyon ninyo. Kung lagi kang nakikitang galit sa kanya, hindi ka papaniwalaan noon, hindi mo mayayakal noon. Eto, magandang salita. Lola, kain tayo. Pinagluto kita. Okay, pagkatapos ko magsugal. Hindi, ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Mamaya na. Kasi gusto kong kasabay ka. Sige, mabilis lang. 5 minutes lang kasi magsusugal ako. Sige, sure. 5 minutes lang. Kung magsusugal ka, sige, tutuloy mo mamaya. Pero kakain ta sa oras. Okay. Isang oras. Later, makikita mo, nagde-develop yun. Kasi nagde-develop ka ng relationship. Eto, ang mga taong nagsusugal, na-addict sa sugal, na-addict sa drugs, na-addict sa alcohol, na-addict sa iba't ibang bagay. Kahit sa computer, sa pornography, at kung ano-anong mga bagay. The reason na kaya sila naandoon, nahuhumaling doon, kasi yun yung nagpapaluwag ng kalooban nila. Walang relationship na nagpapaluwag sa kanila. Yung sugal, nakakaluwag, nakakaramdam ng parang excitement. Nakakaramdam ng, merong parang, kahit paano may na-accomplish ako, parang meron akong nagagawa dito. Merong meaning yung aking inaano. Yung mararamdaman mo na gusto ko to ito lang yung ligaya ko Ganun. Pero kapag yung tao ay may magandang relationship sa ibang lugar, ang gagawin yung relationship ang kanya asikasuhin. Hindi yung sugal, hindi yung addiction, hindi drugs, hindi rin sex, hindi porn, hindi alcohol. Dahil meron siyang relationship with somebody na yun ay talagang malaking-malaki ang halaga. Yun. Malaking bagay yung may kaugnayan ka doon sa lola mo. So, yun. Ang isang basic na need ng isang tao ay pagkain. Kaya ako nabanggit sa iyo yung pagkain. Kaya pa mo ng paraan upang sa gano'n dahil lahat ng tao nagsusugal o hindi, kakain pa rin yun. Baka nga hindi natutulog, pero kailangan pa rin kumain. Kakain pa rin. Yun. And then doon mo makukuha,
makuha mo siya na maging ma-develop mo yung quality time doon sa pagkain ninyo. Doon sa quality time ninyo, ma-develop yung chance na kailangan naman niyang makinig at tumigil. Magiging open siya for stopping. Dahil sa pagkakataon nito, meron ng isang taong pwede niyang mahingahan ng kalooban niya. Dahil kailangan niya rin. Alam mo yon, pagka masama kalooban mo, wala kang mahingahan, anong una mong gagawin? Maghahanap ka ng libangan. Maghahanap ka ng pampatanggal na yung isip mo mawala doon. Mm-hmm. Yun yung pakiramdam ng isang taong nagda-drugs. Wala kang maibigay, wala kang masabihan, rinding-rindi ka na sa buhay mo. Pwede ba kalimutan ko na yan, libangan mo na. Ganun din sa mga bata. Hirap na hirap mag-solve ng math. Sakit-sakit sa ulo na, ayaw na niya, napupundi na siya. Pupunta siya dun sa games. Yun. Dahil kasi mas nakakalibang. Andun yung pakiramdam na pressured sa school. Obligasyon na ang pag-aaral. At dahil hindi niya makaya, parang psychologically, ang sakit noon. Naghahanap ng libangan. Ang mga Pilipino, maraming pressure. Maraming obligasyon, maraming pressure na nararamdaman. Ang takbuhan ng bayan ay libangan, entertainment. At yan tayo laging umaasa na maalis ang ating atensyon sa maraming bagay. Hindi na tayo nagpe-pay attention sa mga importante. Kasi gusto natin libangan. Pero, kapag nabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na mailabas ang kanilang damdamin, hindi na libangan ang pinupuntahan. Gumagawa na ng aksyon para responsible actions ang naiisip ng gawin. Yan. You do that. Sabihin mo kay Lola, kain tayo. Actually, na-mention niya yung isang keyword eh. Ito yung libangan. So, ibig sabihin, walang makausap na, di ba kapag nagsusugal yung you have good times, good conversation, bagamat gumagawa kayo ng mali, pero nag-uusap eh. Hindi malalim na usap sa sugal, definitely. Wala ba nag-uusap sa sugal? Meron, hindi malalim. Ibig sabihin, yun nga, yung may kausap siya na natatawa siya. May engage, may engagement. So, siguro yun yung hinahanap niya na pamalit doon sa pagsusugal ni Lola, i-engage mo sa conversation ninyo, sa time mo together with your Lola. Ganon. Yung mga usapan na, oy! May parking ako. No parking. Mga ganyan. Oo. Dito na ang aking alas. Mga ganyan. Diba? Anong parking? Parking. Pares na king. Hindi malang. Oo. Ganun, so yun, no? Tama yung sinabi ni Kuya Pilo. Kung mag-spend time together, mag-lunch kayo, intentionally, 1 oras, kung mabilis kang kumain, bagalan mo. Talagang kailangan kasi ng panahon ditong mga nakatatanda. Lalo na ngayon, Kuya, no? Bawal na sila talagang lumabas. So ano pang gagawin nila sa loob ng bahay? Intentionally find time worth ng kanilang attention. Yung mother-in-law ko, gusto niya magluto pero hindi na siya malakas. Nung buhay pa siya. Meron na kasi na-stroke siya. Hindi siya malakas. Pero gusto niya magluto. So ang ginagawa ko, para maano siya, ma-exercise, tsaka yung magawa niya yung gusto niya. Binibigyan ko siyang chance magluto. Hindi ko siya pinagawak ng kutsilyo. Pero siya yung taga-budbud ng asin, taga-budbud ng yung gano'n sa isda, ayan. Siya yung naglalagay na gano'n sa tray. Yun, gusto niya, yung gusto niya. Tapos ako na yung naglalagay sa kalan. And those things, I love to do dahil kasi makikita mo, nararamdaman ng tao na masarap pa rin. Nagagawa niya pa rin yung mga gusto niya. Ayun. Siguro, kung merong chance na yung mga bagay na dati niya ginagawa na mabuti, mahilig siyang magganchilyo, pagka naipakita mo na kaya niya pa rin gawin yun, it would help. Pero kung hindi, the basic talaga is pagkain.
sarapan mo yung pagkain para sa kanya. Malaman niyang espesyal siya kesa doon sa sugal. Yan. And then, it changes. You will see. People change. Yan. Wow, Ate Jo. Nakakatuwa naman to. Parang may ugnay-ugnayan yung mga tanong. Ano? Oo. At ang daming mga concern nga ngayon, na medyo related sa family since we are all together lockdown. Oo, yan. Sige. Anong tanong? Okay. Ito naman po, gusto ko po sana magtayo ng maliit na business para sa family ko pero wala kaming sapat na puhunan. May nag-offer sa akin na friend, magpahiram muna ng pera. Gusto ko po sana tanggapin yung offer niya para masimulan na ang business namin. Ayos lang po ba ito? Since na pag-uusapan po natin ay yung utang at yung paghihiram ng pera. Ito naman po ay para sa pagsisimula ng negosyo. Okay. Basic sa pagtayo ng negosyo. Okay? Pinaka-basic. Number 1, huwag kang mangutang. Hindi siya basic. Ang basic doon, kung ano meron ka, doon ka magsimula. Yan, natutunan ko doon sa libro na na Lean Startup. Ayun. Nakalimutan ko yung author. Pero magsimula ka. Anong title? Lean Startup. Lean. Ibig sabihin, tipid na tipid. Walang Magsimula ka ng kung ano yung meron ka. Okay, eto na-inspire ako sa kwento na to. Naalala niyo yung Ondoy? Oo. Binaha, no? Maraming mga tao na-apektuhan nun. Mayroong isang lugar, yung kaibigan ko, nagtrabaho siya sa isang, tumulong siya sa isang lugar. May isang lugar, yung isang grupo ng mga tao, na-ondoy sila. Nawalan sila ng bahay, nawala yung kanilang mga ari-arian, at talagang walang-wala nang matapos yun dahil limas. Parang, alam niyo naman yung nangyari sa Ondoy, bumaha ng pagkalakas-lakas. Sobrang tindi ng baha, nagiba pati yung mga bahay. Kaya yung may mga namatay, meron din mga taong nawalan ng tirahan, nawalan ng CR. CR mismo nawala dahil ganun katindi yung baha. At sila ay kakapa-kapa kung saan sila kukuha ng kanilang pagkakakitaan. Merong 10 pamilya ang nag-aantay ng mga ayuda. May nagbigay ng mga relief goods for 2 months. Pero after, nawala na. Unti-unti nang nawala. So, kailangan nilang kumita ng sarili nila. Wala naman sila pagkakitaan dahil yung mga negosyo nila, wala. So, ang ginawa nila ganito, 10 pamilya, 10 pamilya, nag-ambag-ambag sila ng 50 pesos. 50 pesos. So, magkano yun? 50 pesos times 10? 500. 500 pesos, kinuha nila yung 500 pesos. Kumuha sila ng kung ano na andon na nakakalat na kahoy, ginawang bangko. Kumuha ng lamesa. Tapos kung ano yung natitira, kung ano yung nasagip nilang pwedeng kalan, tsaka yung mga pwedeng lutuan. Ang ginawa nila, naglugawan sila sa isang lugar na kung saan maraming tao at naghanda sila ng lugaw. Yung 50 pesos, sinimulan nila yon dun sa unang araw ng buwan. Pagdating ng end of the month, meron silang 17,500. Wow! End of the month, 17,000. So, pagka hati-hatiin sa 10, 1,700. So, yung 50 pesos, kumita ng 1,700. Bawat isa sa kanila. Akalain mo yun. Maliit kung tutuusin, pero malaki yung potential dahil mula sa maliit, napalaki mo. Yun ang tinatawag na nagre-rely ka sa sarili mong kakayahan. Huwag ka kaagad huwag kang sasampa sa utang. Especially, totoo ito lahat ng mga gustong magnegosyo at lahat ng mamimili, ang magandang practice ay ganito. Kung hindi mo kayang bilhin, huwag mong bilhin. Pag-ipunan mo. Okay. Ito natutunan ko kay Kulayko. Yung By the way, kuya, yung sinasabi mong author ng The Lean Startup, Eric Rice. Ayan, si Eric Rice. Ayun. Maganda rin yung mga nakuha ko kay Kulayko.
ano nga ba pangalan ni Sir Colayco? Magaling, mabuting tao to, no? Sabi niya, kung halimbawa gusto mo bumili ng kotse, hindi mo sigurado kung kaya mo yung installment. Kasi bibili kang bago. Hindi naman kayang bilhin ng buong presyo kagad, cash. Ang kaya mo utay-utay, installment. Ganito eksperimentohan mo. Subukan mo muna na 1-2 taon, yung sweldo mo, binabawasan mo, sing halaga ng installment. Pero hindi mo bibilin yung kotse, ha? Bawasan mo lang, ilagay mo sa bangko. Hindi mo bibilin yung kotse, pero eksperimentohin mo kung kada buwan, binabawasan mo yung sweldo mo ng kasing presyo nung installment ng kotse. Di, kapag dumating yung time na nagka-problema ka at pumalya ka sa pagbabawas, at least napunta lang sa bangko, hindi nawala yung pera. Diba? Safe ka. Doon mo malalaman na buti na lang pala, hindi mo binili kagad ng kotse. Pero ang kagandahan, nakaipon ka ng pera. Ibig sabihin din nun, pagka may ipon ka, pwede mong i-down payment at mas mabababa pa yung at mas maibababa mo pa yung monthly. Now, ibig sabihin din yun, kung halimbawa doon sa period nun, nakuha mo yung amount na cash payment, di wala ka ng problema. Mas mabuti. Mas mabuti. Naipon mo na, pwede ka nang mamili. Tatanong mo na lang, bibiling ko ba o hindi? Or, ito ba o ito? Ito ba? Ito bang kulay na to? Ito bang kulay na to? Yun na lang ang problema mo. Yun na lang ang problema mo. Di ba mas madali? Mas maayos. Ano ba? SUV ba? O sedan ba? Diba? Ang sarap naman yan. Sarap, di ba? Kasi, tiyagain mo. Yung mga ganon, nagninegosyo ka para sumarap naman ang kalagayan mo. Kapag pumasok ka sa isang negosyo, tapos mauwi ka katulad ng isa na napautang, hindi masaya. Baka isang araw mararamdaman mo, hinihilahod mo na lang yung katawan mo sa negosyo mo. Hindi maganda. Ako, share ko experience ko. Natutunan kong gumawa ng isang bagay na negosyo in a way, pero hindi primarily para kumita, para kundi yung tumulong sa mga tao. Kasi ang counseling, lalo ngayon, gipit ang mga tao, hindi naman talaga laging pa. Pero tuloy-tuloy mo lang nagawin. Alam nyo, may mga bagay na habang ginagawa mo, hindi ko maipaliwanag to pero habang ginagawa ko tong counseling na ito, na minsan ay hindi naman talaga malaki ang kita talaga, sustained naman ako. Meron akong ligayang nadadala sa buhay ko. Ito yung isa pang trabaho ko, yung nagtatrabaho ako sa korte, mediator ako. Pinagkakasundo ko yung mga taong nagsampahan ng kaso. Ang hirap nun. Ang kailangan mo doon, taas pasensya. Tsaka kailangan cool na cool ka dahil maiinit ang ulo ng mga tao. Mga nagsampahan na sila. Na gusto nang makaganti to Yan, oo. Ito yung mga tipo ng tao na kapag napagkasundo mo, ang sarap ng pakiramdam. Hindi mabayaran yung aking pakiramdam na yun. Kahit hindi malaki kinikita ko doon, napakasarap ng pakiramdam. Palagi ko, nakadibag sa kalusugan ko yun. Ayun, salamat sa Diyos, hindi pa na-hospital uli. Ayan. Oo, kahit yun ang katindi. Alam niyo, doon ko na-realize na may mga bagay ka talagang kayang gawin na hindi maipapalit ng pera. Pero kapag ang sukli naman sa iyo ay kalusugan, kagandahan ng iyong pakiramdam, mas matiwasay at kumpiyansa sa kinabukasan, may future ka na. Yun ang maganda. Ito yung trabaho ng yung ganong mediator. Hindi man malaki, pero darating panahon, gagampanan mo pa rin at may magagawa ka sa kinabukasan. Hindi ka mawawalan ng trabaho. Hindi ka mawawalan ng tungkulin. Yun. And kakailanganin yung ginagawa mo. Ngayon, na-realize ng mga negosyo na mga non-essential, yung mga hindi naman masyadong kailangan, bagsak sila ngayon. Bagsak yung negosyo nila ngayon. Ang essential dyan, yung magtatalbos ng kamote, yung nagtitinda, nagtigbe-20-20 isang tali. Sila ang namamayagpag ngayon. Everyday sila pwedeng magtinda. Everyday, walang nawalan, hindi na At andun. At healthy pa, yung titinda nila. Oo.
At nagpapasalamat tayo sa kanila dahil andyan sila kahit na mayroong mga threat ng COVID, ng pandemic. Pero they're there. Ayun. Hero. Ayan. Naku ang dami pa nating mga concerns, pero kailangan na po nating magpaalam dahil oras na po para sa ating, para magbigay daan naman tayo sa susunod pa pong mga programa. Pero nagpapasalamat kami sa inyo, kaagapay, sa panonood at sa pakikinig. Nawa ay naging malaking tulong sa inyo. Ito pong pagsasahing papawid natin sa Hard Time, syempre kasama si Kuya Pilo. Pero bago po tayo magpaalam, dahil marami po tayong mga concerns na kailangan po natin i-unload sa ating Panginoon. Kaya tutulungan po tayo ni Kuya Pilo sa larangan na yan. Oo. And mananalangin po tayo at dumulog tayo sa Panginoon dahil talaga siya naman ang pinaka-source ng ating blessing. So pray po tayo. Panginoon, sa gitna po ng mga problemang nagaganap sa lahat ng aming lipunan, sa aming katayuan, doon sa mga pamilya namin, hiniling po namin, Panginoon, nananalangin kami na maging mas mataas ang aming pagkilala sa iyo. Upang sa gayon, aaksyon kami ng tugma sa iyong mga salita, tugma sa iyong kagustuhan. Hindi kami mga abuso ng aming kapwa, mamahalin namin ang aming kasama sa bahay, mamahalin din namin ang aming pagkatao, dahil sa ganon ay kakayanin namin maging mag-isa o may mga problemang kinakaharap, na maging matibay sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, hinihiling namin, Panginoon, na maging mas ganap yung aming kakayahan kaysa yung ano lang yung kailangan ipambili o pera ang magiging halaga namin. Panginoon, sa mata po ninyo ay hindi kami matutumbasan ng kahit anong pera. Kaya nung sinabi mo, Panginoon, na buhay ay mas mahalaga kaysa sa ganitong pera. At kung yung mga ibon ay inyong inaalagaan, at kung yung mga damo ay inyong dinadamitan, kami na mas mahalaga pa sa inyo ay hindi niyo pababayaan talaga. Ebidensya din na ang lahat ng mga napinagdaanan namin itong nakaraang mga panahon, itong 3 buwan, ay nabigyan niyo kami ng sustenance, nabigyan niyo kami ng mga pangailangan namin, yung biyaya at grasya na hanggang ngayon, andito kami. Yung agam-agam namin noon, napatunayan namin na ngayon pala ay hindi naman lahat nagkatotoo. Kaya Panginoon, salamat sa iyo. At mabibilang namin talaga lahat ng iyong kabutihan na ginawa sa amin. Laging maalala namin nawa, laging maging basihan namin na ang kinabukasan ay hawak niyo pa rin at hindi kayo mawawalan ng kakayahang ituwid ang aming kalagayan. Kami, ay umaasa sa inyong grasya at biyaya lagi. Pinapakilos ninyo sa mga taong nakakasalamuhan namin at sa mga circumstances na ito na inyong hawak. Salamat po. Basbasan niyo po ng pagpapala yung mga nagsibigay ng tanong. Paunlarin mo po ang kanilang mga negosyo. Paunlarin mo po, lalo na yung kanilang pakikitungo sa kanilang kapwa. At yung pakikitungo nila sa sarili nila. At kung darating na linggo ay purihin at sambahin ka dahil higit sa lahat, yung lahat ng aming iniisip na to, wala ito kumpara sa iyo. Kayo ay Diyos, pinakahigit sa lahat at mabuti sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Kuya Pilo. At babatiin ko rin ang mga hindi ko nabate, si Mami Lourdes Laharca, si Ate Marian Laharca, nandyan sa Palok. Uy, magkikita tayo bukas. Wow! Ako po, batiin ko yung tatay ko ng Happy Father's Day at saka syempre yung aking husband, si Chad Alabastro. Happy Father's Day! Yes, Happy Father's Day kay Kuya John. No? Happy Father's Day doon sa ama ng mga pamangking ko. Si Ariel Laharca at saka
ang asawa niya si Marisa. Yeah, siyempre, mga pamangkin ko, si Kiel, si Kukay, si Cyril, si Hannah, si Kelsey, tsaka si Isaac. Hello, at siyempre, Happy Father's Day, Kuya Teddy. You are the best father talaga. Salamat sa pag-aalaga sa asawa mo, ang kapatid ko, si Maris, si Muriel, si RD, tsaka si Jerome. Ayan. Ako din, bubati pa ng Happy Father's Day sa aking father-in-law, si Tatay Ruben Alabastro. At sa lahat po ng mga tatay na nakikinig ngayon, Happy Father's Day po sa inyo. Si Pastor Ray Melendres, Happy Father's Day po. Kuya Sid Bergonia, Happy Father's Day po sa inyo. At sa lahat po ng mga tatay. Sa lahat. Kami po ay nakikigalak na meron po kayong espesyal na araw dahil kung wala po ang mga tatay ay wala pong mga anak. At ang bagong tatay na si Kuya Rolin Balinas, Happy Father's Day. Naging guest natin siya noon. At sa iyo din, Kuya Pilo, Happy Father's Day. Dahil marami kang mga spiritual children na lumago sila dahil sa iyong gabay. Marami ang mga pusa. And regards kay Ate Doris. Yes, of course. Si Doris, my honey. Maraming salamat sa iyo, Kaagapay. Salamat sa iyong panonood. Nawain na pagpala ka ng broadcast na ito. At thank you rin sa ating mga Kaagapay dyan sa Bukawi Transmitter site. Thank you rin kay Kayla Escalante at kay JV Tapua. Ganoon din kay Nathaniel Peralta. At kung meron kayong mga katanungan, patuloy po kayong mag-send ng inyong mga question sa message na lang po ninyo ang Heartline Facebook page. Kuya Pilo. Yes. And thank you sa inyong lahat dahil dito ay ang DZS Heartline na kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.